buong sanglibutan, nasa iyo naman. Kasi ang may-ari ng mundo, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya hindi dapat tayo mangamba, hindi tayo dapat problema. Pansamantala, oo. Kasi syempre naman, sino ba namang hindi lalo na yung may mga asawa, may mga anak, may pamilya. Syempre, iisipin nyo yung pagkain para sa pamilya, iisipin nyo yung lahat-lahat ng mga bagay. Pero pansamantala lang yun, nagpatay. Salamat sa SAP. Diba? Salamat sa SAP, no? Na ibinigay. No? Meron daw ibig sabihin yung SAP eh. Ano nga yun, Bishop? Sapat ang Panginoon. Salamat sa SAP, no? Na ang Panginoon ay laging sapat. Amen? No? Hindi nagbabago ang Panginoon. Nagbabago ang tao, nagbabago tayo. Pero ang Diyos, kailanman hindi siya nagbabago. Nagbabago ang sitwasyon ng tao, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. No? Pero, kapag nasa Panginoon ka, kahit ang sitwasyon ay nagbabago, ang Diyos mo naman na pinagtitiwalaan ay hindi nagbabago. So, tayong lahat ay tumayo, ating pong basahin ang salita ng Diyos ngayong umaga. Ating pong buksan ang ating mga Biblia mula po sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Acts. Sino po yung walang Bible dyan? Ito po, ang daming Bible dito sa harapan ko. May Tagalog, may English. Bahala na po kayo. Acts chapter 7, verse 17 to 18. Acts chapter 17, verse 18. Chapter 7, verse 17 through 18. Ipagpatuloy na lang natin hanggang 19. Nakita na po ba? Magsabi po ng amen kung nakita na. Sa hindi pa nakakakita, sige po. Acts chapter 7, verse 17 to 19. Verse 17 po, sa translation na nasa akin, sa King James Version, ito po ang sabi. But when the time of the promise drew nigh, which God had sworn Abraham, the people grew and multiplied in Egypt, till another king arose, which knew not Joseph. Verse 19, the same dealt subtly with our kindred, and evil entreated our fathers, so that they cast into their young children. At the end, they might not live. So tayo pong lahat ay dumako sa panalangin. Panginoong Diyos, Amang Banal, Hari ng langit at lupa, Ikaw na aming Ama, na ang iyong pangalan ay mula sa walang hanggan. Ikaw na siyang may hawak ng buhay ng lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Nagpapakumbaba kaming muli sa iyong dakilang harapan sa umagang ito, aming Ama. Hihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng uri ng aming pagkukulang at pagkakamali sa iyo. Ito man ay aming paggawa, aming pag-iisip, aming pananalita, sinasadya man o hindi. Sa umagang ito, Panginoon, humihiling kami ng kapatawaran at kahabagan sa iyo. Tulungan mo kami, maunawaan namin ang iyong mga salita. Lahat ng tao may karapatang magbasa ng iyong mga salita. Ngunit, iilan lamang kami, Panginoon, na binigyan mo ng karunungan para sa mga ito. Nawang banal na Espiritu na nagbibigay buhay sa mga salitang ito ay sumaaming kalagitnaan sa oras na ito. Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan. Tipuin mo ang aming mga puso. Buksan mo ang aming mga espiritual na mata, aming espiritual na tainga, lalong higit ang aming mga pang-uunawa, upang ang mga salitang ito na aming maririnig ngayon ay hindi lamang namin, Panginoon, marinig, hindi lamang matimo sa aming mga puso, kundi may sagawa ng bawat isa sa amin, sapagkat ito ang nais mo sa buhay ng bawat isa. Purihin ka po, luwalhatiin ka, sa tanging pangalan mo lamang po, aming Panginoong Kristo Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. May be seated in the presence of the Lord. Ang
pinag-aralan ng nakaraan. No? Ang nakaraan natin pinag-aralan ay yung pangako ng Panginoon. Tama po ba? No? Na ang sabi ng Panginoon, ako ay aalis, ngunit sa aking pag-alis, sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Sabi niya, upang kung saan man ako naroon, dumuon din kayo. Pero sabi niya, let not your heart be troubled. Yun ang kanyang pangunang bungad na salita. Sabi niya, huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Yun yung kanyang pangako sa John. Di po ba? Sabi niya, huwag magulumihanan ang inyong puso. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay kaugnay sa bagay na ito. No, ang pagbubukas po ng ating talata, ayon po sa ating binasa, ang sabi po doon, when the time of the promise drew nigh. Kapag ka ang panahon ng pangako ay nalalapit na. Ano ba ang magiging sitwasyon kapag ka ang pangako ng Panginoon na tayo ay kanyang kukunin at dadalhin doon sa kanyang lugar na inihanda sa atin? Ano ang magiging kalagayan? Kasi merong sitwasyon na mangyayari. Kagaya po ng binasa natin, ito po ay isang aklat sa Old Testament na kung papaano po, ito po ay ang buhay ni Propeta Moises. Di po ba? Sa panahon ng Propeta Moises, merong pangako. No? Ang Diyos kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, meron siyang pangako. Bibigyan ko kayo ng isang bayan. Pero nangamatay ang lahat ng mga ito. Namatay si Moises, namatay si Abraham, namatay si Isaac, namatay si Jacob, pero hindi nila tinanggap yung pangako. Bagkus, nakita nila ng malayo ang pangako. Si Moises, hindi siya nakarating, tama? Hindi siya nakarating sa lupang pangako. Pero nakita ni Moises yung lupang pangako. Kaya nga mga kapatid, ito ay kaugnay ng ating pinag-aralan ng nakaraan. Ito ang nilagay ng Panginoon sa aking puso dahil ang daming mga dapat kong ipangaral, no, sa dami ng sitas ng Biblia, no, napakaraming pwedeng ipangaral. Pero ito ang nilagay ng Panginoon. Bakit? Dahil alam natin na nandito na tayo sa sitwasyon ng panahon na kung saan ang pangako ay magaganap na. Amen po ba yun? Ang pangako ng sabi ng Panginoon, isang araw, babalik ako at kukunin ko kayo doon sa isang bagay na kung saan punong-puno ng kamatayan, punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng hinagpis, punong-puno ng problema. Ito yung kinalalagyan natin ngayon. Alam niyo po ba, ito po yung panahon na kung saan ipinangako ng Diyos na mayroong magiging isang tagapagligtas. Yan ay sa katauhan ni Moises. Pero bago dumating yung panahon ng pagliligtas, meron munang isang masaklap na kalagayan. No? Pag binalikan po natin ang Matthew, sige po, buksan po natin, Mateo. Chapter 24, verse 3. Matthew chapter 24, verse 3. Sabi po dan, and he sat upon the Mount of Olives, and the disciples came him privately. Tell us, when shall these things be? What shall be the sign of thy coming and the end of the world? Ito yung tatlong tanong ng mga apostol sa Panginoong Jesucristo. Una, kailan ito magaganap? Pangalawa, ano ang mga tanda ng iyong pagparito? At pangatlo ay, kailan matatapos
of the promise draw near. Kapag ka ang panahon ng pangako ay malapit nang dumating o dumating na nga. Di po ba? Ano ang magiging kalagayan? Ano ang magiging sitwasyon ng mga nananampalataya kapag dumating na ang panahong ito ng pangako? Hindi po ganun kaganda. Amen po ba yun? Maganda ba? Nakikita niyo ang mundo ngayon. Nakikita niyo hanggang ngayon, sa pangalawang pagkakataon, ang COVID sa China at sa Japan ay kumakalat muli. At kinakatatutan dahil may 42,000 na darating na mga overseas Filipino workers na galing sa ibang bansa, ang kinakatatakutan nila, ito na naman ang maging simula ng tinatawag na second wave ng COVID sa Pilipinas. Dahil sa dami ng tao na darating, malamang sa malamang, marami rin ang magkakahawahan. At lalo pa, yung mga pinanggalingan nila, talamak ang COVID sa lugar. Kaya ang mundo, mga kapatid, sa kalagayan natin ngayon ay punong-puno ng kabagabagan. Punong-puno ng takot, punong-puno ng pangamba. Di po ba, kahit tayo sa sarili natin, aminin natin, no? Na meron doon sa part ng puso natin, meron talagang, paano pa kaya kung magpatuloy pa to? Paano kung hindi pa kami makapasok sa pagtatrabaho? Pinag-aaralan na naman nila, no? Meron na naman ako isang balita. Pinag-aaralan na naman nila ang pag-extend at pagbabalik ng ECQ sa Maynila. Dahil magmula nang binuksan nila nung 15, nung 16, no? Pinalaya ang mga tao, nakita nila nagre-range na ulit ng 200 pataas. Samantalang 100 plus na lang yun. 170 kada araw. Ngayon, almost 300 kada araw. Kaya pinagpaplanuhan na naman nila na ibalik sa ECQ. Kaya ang kalagayan, mga kapatid, bago dumating ang pangako, ay mayroong mahirap na kalagayan. Mayroong sitwasyon na hindi maganda. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa verse 19, the same, sabi niya, till another king arose, which knew not Joseph. Mayroong isang hari, no, na dumating na hindi nakakakilala kay Jose. At ang sabi doon sa verse 19, the same dealt subtly with our kindred, with evil entreated our fathers. Ginawa ng masama ang ating mga ninuno. Kaya bago dumating ang promise, mga kapatid, ng kanyang pagpaparito, meron talagang hindi magandang mangyayari. Kaya nga nung tinanong siya ng mga alagad, ano po ang magiging dahilan? Anong magiging tanda ng iyong pagparito? Sabi ng Panginoon, sinabi ba ng Panginoon, magiging mayaman ang lahat ng tao? Yan ba yung sabi ng Panginoon? Magiging peaceful ang mundo. Magiging pantay-pantay lahat. Yun ba yung sabi ng Panginoon? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, makakarinig kayo ng digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan, makakarinig kayo ng taggutom, lilindol sa iba't ibang tako, at ang sabi ng Panginoon, pasimula pa lamang ito ng kahirapan. Pero maganap ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, ang mga nagtitiwala sa Diyos. Bakit? Dahil kaakibat ng dakilang bagay, kakilakilabot na bagay na mangyayari sa mundo, kaakibat nito ay mayroong darating na pangako na sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng lahat ng problemang ito, darating siya at kukunin niya. Yun ang kanyang pangako. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na maisip muna natin kung ano yung bagay, kasi alam niyo sa totoo lang, kahit na anong relihiyon, nangangaral ngayon, malapit na
kahit na mga Muslim, naniniwala sila na yung kanilang hinihintay na last na propeta malapit nang ipanganak. Iniisip nga ng mga Muslim na hindi lang siya ipapanganak, na ipanganak na, naghihintay na lang. Kaso lang, mga kapatid, sila yung hinihintay nila, parating pa lang. Diba? Yung sa atin, dumating na at muling babalik. Yun yung napakahalaga. Yung tagapagligtas natin, sa ibang mga tao, darating pa lang. Pero sa atin, babalik na. Babalikan na tayo para kunin tayo, alisin tayo sa Ehipto ng kaguluhan ng mundong ito. Mga bagay na dapat nating isipin, paano ba babalik ang Panginoon? Ano ang magiging kalagayan? At sino ang babalikan? Mga bagay na dapat natin isipin. Pag-aaralan natin, kung pagbibigyan pa tayo ng pagkakataon, sakasakali ma-extend pa to. No? Sakasakali lang naman. Hindi naman tayo nananalangin, pero sakasakali lang. Pero ang sabi kasi talaga, yung mismong may-ari ng Mercury Trams. Kausap namin yung nagkaroon ng meeting ang lahat ng mga managers ng Mercury Trams sa buong Pilipinas. By phone and by Zoom ba tawag doon? Yung maraming mga kung ano naman doon. Ang sabi daw ng may-ari ay extended ito hanggang October this year. So, inuunti-unti lang na i-announce sa tao para hindi magkagulo ang tao. Kaya ako, isa lang talaga inaasahan ko. Yung awa, yung biyaya ng Diyos. Kasi kung sa totoo lang, kung wala ang biyaya ng Panginoon, nakakapagtaka, ang dami-daming dapat na tumanggap ng ayuda. Pero, di ba? Minsan, hindi na nga natin iniisip. May nakalagay ka doon sa barangay eh. Parang pag-ibig lang yan. Huwag kang umasa para hindi ka masasama. Yan na yun. Pero sa totoo lang, tignan niyo kung gaano buti ang Diyos sa atin.